Amen, amen, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung pinakamainam pong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen. Ito po mensahe ngayon ay may pamagat na, Glory be unto you, O God. Ito po'y pagtuturo o pagdidirect kita sa atin ng ating Panginoon kung kanino nararapat yung kalwalatian at pagkilala ng bawat mga mananampalataya. Ito ay direktang sinasabi sa bawat isa sa atin, pagtuturo. Sabi ko nga, na ang lahat ng kalwalatian at pagkilala ay tanging sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang puso ng tao. Kaiba ang tao. Gusto ng tao, pagkilala. Pero sa araw na ito, gamitin nawa ako ng Panginoon upang ibalik sa ating mga alala at sa ating mga puso na ang pagkilala ay hindi para sa atin, kundi para sa Panginoon. Amen. Ang sabi ng John 13, 3 hanggang 5, ang sabi niya ay ganito, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang mula sa Diyos at alam niya siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at simulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanyang baywang. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sabi ko nga po mga kapatid, ito po'y tahasan ng pagtuturo sa atin ng ating Panginoon na ang kalwalhatian ay hindi nararapat kunin ng tao, kundi nararapat sa ating Panginoon Diyos. Pansinin niyo ang ating binasa. Ang sabi po dun sa verse 3, alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng kanyang Ama ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik mula sa Diyos. Ang sabi, alam na niya na ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa kanya. Pero tignan ninyo, bagamat lahat, sabi nga alam niya na nasa kanya at binigay na ang lahat ng kapangyarihan, pero tignan ninyo yung kanyang ginawa. Kumuha ng tuwalya, kumuha ng tubig, palanggana at tubig, hinugasan ang mga paa ng mga alagad. Ito po'y tahasan ng pagtuturo ng ating Panginoon ng pagpapakumbaba. Bagamat mayroong kang, sabi niya parang ganito, nasa akin ang lahat ng kapangyarihan, alam ko, pero ito ang dapat gawin. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung siya nagpaababa, dapat tayo manding mga mananampalataya niya ay matutong magpaababa. Amen? Ang ating pong binasa ay nagpapakita ng pagpaababa ng ating Panginoong Hesus. Sa tagpong iyan ay nagbibigay ng magandang halimbawa, mga kapatid, na ang mga alagad, nagbigay ng magandang halimbawa sa mga alagad na dapat nilang tularan. Ang madamdaming pagkilos na ito, ng paghuhugas ng paa, ay nangyari sa huling gabi ng buhay ng ating Panginoon dito sa lupa. Ginawa niya yun upang ipakita sa kanyang mga alagad kung gaano niya kamahal ang mga ito. Ipinakita ni Jesus sa mga alagad, bagamat siya ay Panginoon, kaya niyang magpaababa dahil sa pag-ibig niya sa mga ito. Ito rin ay paghahatid sa katotohanan sa mga alagad, sa paglilingkod sa isa't isa. Kaya't sinabi sa verse 15, bibigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan.
Sinabi din niya sa verse 17, kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito, ito'y inyong gawin, mapalad kayo. Mga kapatid, sabi ko nga, ano ang ibig ipahatid ng mensaheng ito una sa mga alagad at sa atin ngayon? Ano ang ibig ipahatid ng ating Panginoon sa araw na ito? Una, ibig ng Diyos na ang tao ay matutong magpaababa. Ano daw? Ibig ng Diyos na ang tao ay matutong magpaababa. Mga kapatid, alam ng Diyos na ang tao mabigyan lamang ng maikli o konting kapangyarihan, ang tao naroon yung pagmamataas. Ang pamagat, glory be unto you, O God. Glory be. Glory to God ba? O glory to me? Mga kapatid, glory to God ba o glory to me? Ibig ng Diyos na ang tao ay matutong magpaababa. Tayo, mga kapatid, matutunan natin yung binigay na example ng ating Panginoon. Bagamat alam niya na lahat ng kapangyarihan ay Kanya, taglay-taglay niya. Pero kaiba ang ginawa ng ating Panginoon. Ipinakita niya ang pinakamagandang halimbawa ng pagpapakababa. Kinuha ang paa ng mga alagad, hinugasan. Sabi ko nga, pagpapakita ng pagpapakababa. At ito ang gusto ng ating Panginoon na tularan. Nino, ng mga alagad. At nating mga mananampalataya ngayon. Na tayo po ay magpaababa. Kailangan nating magbago, mga kapatid. Kailangan nating palitan yung ating mga puso at ating mga kaisipan. Sabi ko nga, alam ng Diyos ang puso ng tao. Mabigyan mo lamang ng konting kapangyarihan, nagmamalabis, nagmamataas. At hindi ito nagbibigay lugod sa ating Panginoon. Dahil hindi yan ang Diyos. Ang Diyos ay punong-puno ng pagpapakababa. Tapos tayong tao, natututong magmalabis, magmataas. Ayaw ng Panginoon ng isang taong mapagmataas. Gusto ng Panginoon, matuto tayong magpaababa. Hindi glory to me, kundi glory to God. Amen? Kailangan natin magbago. Ang sabi ng Matthew 18, verse 2 hanggang 3, kinalong ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga batang ito, hindi kayo mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Bakit sinabi ni Jesus sa mga alagad na dapat silang tumulad sa mga bata? Kasi ang mga alagad nung panahon yon, nagtatalo-talo sa daan. At alam ni Jesus na nagtatalo-talo sila. Ano ang pinagtatalunan ng mga alagad? Ang sabi ng Marcos chapter 9, verse 33 hanggang 34, at dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Alam ni Jesus? Hindi sila umibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Yan ang pinagtatalunan ng mga alagad, mga kapatid, kung sino sa kanila ang pinakadakila. Nasabi ko nga po, alam ng Diyos kung anong puso ng tao. Hanap ng tao ay lihis sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ang mga alagad, lihis ang kanilang puso sa kalooban ng Diyos. Lihis. Pagkilala. Hanap ng tao, hanap ng mga alagad, pagkilala. Maging una. Sino ba sa atin ang kikilalanin? Sino ba sa atin ang una? Sino ba dahil sa atin ang magiging leader? Yan ang masama maging leader. Kaya lang huwag nating hanapin ang pagkilala. Huwag nating hanapin ang maging una. Ang mga alagad, itong kanilang pinagtatalunan habang sila'y nasa daan. Sino sa atin ang pinakadakila?
Sino sa atin ang pinakauna kikilalanin? Mga kapatid, nalimot nila ang pagiging mabuti. Bakit? Nagtatalo-talo na sila. Kung sino lamang pinagtatalunan nila, sino sa atin ang kikilalaning dakila? Sino sa atin ang una? Sino dapat sa atin ang maging, manguna? At may tagpo pa nga, ang sabi ng ina, pag nag-aari ka na, yung anak ko, ilagay mo isa sa kanan at yung isa sa kaliwa. Pagpapakita na ang puso ng tao, puros pagkilala, puro pagtaas ang gusto ng tao. Kapangyarihan, posisyon, pero wala namang paglilingkod. Ano ang silbi ng posisyon kung hindi tayo marunong maglingkod? Hanap ng tao ay pagtaas na siyang ugat ng pride. Kapatid, ano daw ang hanap ng tao? Pagtaas. Maging una. At yan ang ugat ng pride. Kapatid, matakot ka na kapag hindi na ang pangalan ng Panginoon ang pinapalakpakan sa buhay ng bawat isa sa atin. Matakot tayo kapag ang pinapalakpakan na ang ating mga pangalan. Wow, ang galing naman ng ginawa mo. Wow, ang ganda naman ng preach mo. Wow, ang galing mo namang paawit. Ang galing mo naman tumugtog. Sasabihan natin, glory to God, pero yung puso mo, glory to me, ang galing-galing ko. Di ba minsan nagaganap? Imbis na ang pagkilala ay para sa Diyos, ang pinakapataas na pagkilala, pagdakila, para sa Diyos, nagiging glory to me. Sinasabi ng bibig, glory to God, pero yung sinabi ng puso, glory to me, ang galing-galing ko. Kapatid, sabi ko nga matakot na tayo kapag hindi na si Jesus ang pinapalakpakan sa ating mga buhay. Kapag ang pinapalakpakan na ang ating mga pangalan, mag-umpisa ka ng matakot. Dahil papasok kasunod nun, yung kayabangan. Ang galing-galing ko na. Ang galing-galing na namin. At alam natin, ang pride ay opposite ng humility. Si Satanas ang pinagmumula ng kayabangan at pagmamataas. Kaya't matakot na kapag hindi na si Jesus ang pinapalakpakan sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag hindi na si Jesus ang naitataas sa buhay natin, pag hindi na si Jesus ang naitataas, mga kapatid, mag-umpisa ka na matakot. Kaya nakakatakot ang pagkilala. Sa totoo lang, mga kapatid, nakakatakot ang pagkilala. Minsan nakakainggit, nakikita natin sikat sila. Maraming mga mangangaral sikat, kinikilala parang mga celebrities. Sino ayaw ng ganun? Gusto natin minsan, di ba? Pagkilala. Kaya lang alam nyo, mas mainam na hindi na tayo kilalanin. Mas mainam hindi tayo kilala sa daigdig na ito, pero sa langit kilala tayo ng ating Panginoon. Kinikilala nga tayo dito sa lupa, pero sa langit naman hindi tayo kikilalanin ng ating Panginoon. Di bali na, iwaksin na natin yung pagkilala ng daigdig na ito, basta't mahalaga, kilala tayo ng ating Panginoon. Kailangan natin magbago, mga kapatid. Huwag natin hanapin ang pagkilala ng daigdig na ito, kundi siguraduhin natin, kilala tayo ng ating Panginoon sa ating pagharap sa Kanya. Hallelujah! Ayaw ng Diyos ng pusong nagmamataas dahil ito ang pinagmumula ng kaguluhan. Ang mga alagad, nagtatalo-talo. Sino sa atin ang pinakadakila? Kaguluhan. Sabi ng Panginoon, pinagtatalunan ninyo. Di sila kumibo. Dahil alam nila kung anong pinagtatalunan nila. Di ba't kaguluhan? Kasama nila ang Panginoon, pero anong pinagtatalunan nila? Sino sa atin ang kikilalanin? O dapat ang kikilalanin si Jesus?
Bakit nila pinagtatalunan yung sino ang kikilalanin? Samantalang alam nila, kasama nila ang anak ng Diyos. Sinabi ni Peter, ikaw ang anak ng Diyos. Pero tingnan ninyo, pinagtatalunan nila kung sino ang kikilalanin. Dulot nito ay kaguluhan. Sabi ni Jesus sa mga alagad, ano ang pinagtatalunan ninyo? Ano ang dapat maging ugali ba dapat ng mga alagad, mga kapatid, nung panahon na yon? Ano dapat ang maging ugali? Tularan ang ugali ni Kristo. Sabi ni Jesus, binibigyan ko kayo na example, gawin ninyo ito. At mapahalad kayo kapag ginawa ninyo ang mga bagay na ito. Alam ni Jesus, nasa Kanya lahat ng kapangyarihan. Pero alam din ni Jesus ang puso ng mga alagad. Kaya't nung panahon na yun, nagtuturo ang Panginoon, tularan nyo ito. Kung gusto nyong maitaas, kung gusto nyong tularan nyo, magpaababa kayo. Si Jesus, bagamat nasa Kanya lahat ng kapangyarihan, ipinakita niya yung pinakamagandang example, akin na ang inyong maruruming mga paa. Aking huhugasan. Kapatid, yan ay pagpapakita at ang pagtuturo ng Panginoon na dapat ang ugali ng mga mananampalataya, ugali ng mga alagad, tulad ng ating Panginoong Hesus. Kaugali ba natin ng ating Panginoong Hesus? Glory to God ba o glory to me? Si Kristo naghugas ng mga paa ng mga alagad, pagpapakita ng halimbawa ng pagpapakababa. Dapat ganyan din tayo. Kung gagawa, hindi gagawa para makapagyabang, kundi gagawa ng may kababaang loob. Mga kapatid, sa bawat gagawin ng mga mananampalataya, dapat siguraduhin natin hindi tayo makapagyabang, hindi maitataas yung ating mga sarili, kundi dapat ang makita sa bawat mga mananampalataya, nandun yung pagpapakababa. Dahil tinutularan natin ng ating Panginoong Hesus. Sino dito tinutularan niya ang Panginoong Hesus? Sino dito ang panalangin niya, Panginoon, gusto kong maging katulad mo, yung ugali mo. Ang sabi ng Pilipos, chapter 2, verse 3 hanggang 5, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang hanggang ninyong matanyag. Bagkos magpaababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Sabi ni Paul, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil hangad lamang ninyong matanyag. Bagkos, magpaababa. Magpaababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Taasang pagtuturo na dapat maging ugali ng bawat mananampalataya. Na sa iyong gagawin, sa ating gagawin, hindi dahil gusto mo lang makilala. At nagtatampo ka kapag walang pagkilala. Naalala ko noon, hindi na ako tutulong. Hindi naman kasi binanggit yung pangalan ko. Mananampalataya. Leader pa. Hindi na ako tutulong. Bakit? Hindi binanggit yung pangalan ko. Dapat special mention yung pangalan ko. Hindi na daw siya tutulong. Mga kapatid, sabi, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil langad nyo lamang ang pagkilala. Matanyag. Bagkos magpaababa kayo at ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba. Hindi lamang ang inyong mga sarili. Magpaababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po ba ay tumutulad sa ating Panginoong Jesus? Tumutulad ba tayo sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid? Amen. Tandaan po natin, tayo po hindi mga superstar. Tayo hindi superstar, tayo ay servant. Amen. Kaya tayo naglilingkod, hindi para maging parang mga artista na gusto mong matanyag. Tandaan natin, hindi tayo superstar, tayo ay mga lingkod, naglilingkod, servant ng ating Panginoon Diyos. Not celebrities, but Christ-like. Amen.
Sino dito ang kawangis ni Kristo at hindi siya nag-umaas ng artista? Not celebrities, but Christ-like. Not mere exhorters, but example. Ano daw? Not mere exhorters, but example. Hindi mo itataas ang sarili mo. Hindi natin kailangan itaas ang ating mga sarili. Dapat nagiging example tayo, nagiging mabuting halimbawa tayo. Mga kapatid, kung pinagtiwalaan tayo ng ating Panginoon ng isang posisyon, dapat hindi natin itinataas ang ating mga sarili. Tayo po ay nagiging mabuting halimbawa sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen! Not tormentor, but mentor. Pag nagkaroon na ng posisyon, tormentor na, nananakit na ng damdamin. Kapatid, hindi tayo dapat manakit ng damdamin. Okay lang magtuwid. Pero hindi ka dapat nananakit ng damdamin. Kapag lingkod ka ng Panginoon, dapat hindi ka tormentor. Si Jesus hindi tormentor. Mentor. Si Jesus ay mentor. Kapatid, gusto ba nating maging tormentor? O gusto natin maging mentor? Mentor. Diyan tayo tinawag ng ating Panginoon. Maging mentor. Magturo. Magturo ng may kababaan loob. Maging example. Nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung ating sinasabi, akma doon sa ating mga kinikilos. Minsan, iba yung ginagawa, iba yung sinasabi natin sa kinikilos natin. Hindi, mga kapatid, dapat kung ano yung sinasabi natin, yun rin yung ginagawa natin. Hindi tayo nananakit, kundi nagtuturo. Dahil si Jesus nagturo, pinagtiyagaan niya ang mga alagad. Tayo man din. Kung pinagtiwalaan ka ng posisyon ng ating Panginoon, mga kapatid, tandaan mo, ikaw ay mentor, tagapagturo. Amen. Not for sale, but for service. Not lovers of money and position, but lovers of God. Ano daw? Not lovers of money and position, but lovers of God. Yan dapat ang ugali ng mga mananampalataya. Tayo po ba'y mananampalataya? Kung tayo mananampalataya ng ating Panginoon, di tayo nagmamahal sa ating mga posisyon. Kaya mong bitawan kahit wala kang posisyon. Nakakalungkot yan kapag ka nasa posisyon ka na at hindi mo kayang bitawan ng posisyon. Kapatid, posisyon lang yan. Dapat kaya natin bitawan yung posisyon, yung pinagtiwala ng Diyos pansamantala. Kung pinagtiwalaan tayo ng Panginoon pansamantala ng isang posisyon, dapat lahat ng papuri, lahat ng parangal para sa Diyos. Amen? Not lovers of money and position, but lovers of God. Iwaksin natin ang kayabangan, mga kapatid. Iwaksin natin ang lahat ng pagtaas sa ating mga sarili. Isuot natin ang ugaling mapagpakumbaba, nagpapakababa. Dahil si Jesus nagpapakababa. At yan ang tahasang itinuturo sa atin. Ang sabi ng Colossus chapter 3 verse 8, kayo'y hinirang ng Diyos at itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait daw at matiisin. Mga kapatid, lumakad tayo sa kababaang loob. Yan ang kalooban ng ating Panginoon na ang mga mananampalataya natututong magpaababa at lumalakad sa kababaan.
Pamuhay natin, mga kapatid. Alam ng Diyos, ugali ng tao, ugali natin. Gusto natin maging una. Ano yung mundo? Di ba't nagpapatayan para maging una? Tama? Di ba nagkaagulo dahil gusto ng pagkilala at maging una at ng pagtaas? Ang tanong, dapat ba itong maging ugali ng mga mananampalataya? Nag-aaway dahil sa posisyon? O dapat lumalakad tayo sa kababaan at winawaksin natin, itinatapo natin sa ating mga damdamin yung pusong nagmamataas at isipin natin lagi na ang papuri, bawat ginagawa natin, ang papuri dapat ay para sa Diyos. At doon dadaloy yung aral ng Panginoon na ang mga mananampalataya dapat lumalakad sa kababaan loob. Ang sabi ng Micah, chapter 6, verse 8, itinuturo niya sa inyo, o tao, kung ano ang mabuti, at ito ang nais ni Yahweh. Ano daw itinuturo? Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Sabi ng ating Panginoon. Mga kapatid, dapat tayong mga mananampalataya, inaalis na natin yung salitang una. Ako dapat yan. Akin dapat yan. Sabi ko nga, hindi pagkilala, kundi dapat pagkilala ng ating Panginoon. Kapatid, anong silbi, sabi ko nga, ng palakpak ng tao kung sa ating pagharap sa Diyos, hindi tayo kilala ng Diyos? Lumayas ka sa harapan ko. Panginoon, naglingkod ako sa iyo. Nangaral ako. Nag-ikapo ako. Hindi kita nakikilala. Lumayas ka sa harapan ko. Kapatid, ang Panginoon nagtuturo. Nagtuturo sa bawat isa sa atin. Alam nyo ba, nung ginagawa ko to, sinuri ko yung puso ko. Panginoon, nagmamahal ba ako sa posisyon? Hangat ko ba'y posisyon lang, Panginoon? Madali ang posisyon. Pero kapatid, aanuhin natin ang posisyon kung hindi naman tayo kikilalanin ng Diyos. Mas mainam at mas hangarin natin ang pagkilala ng Diyos. Alam niyo kung paano magaganap yun? Makita sa mga mananampalataya ang pagpapakababa. Pagmamahalan, pagmamalasakitan ng mga mananampalataya. Tularan natin siya. Nagmamalasakit ang Panginoon. Nagmamalasakit din dapat tayo. Nagmamahalan tayo. Kaya nga binanggit ko kanina, hindi ka tormentor. Kasi yung tormentor, nananakit. Tingin niya sa sarili niya, siya lang ang magaling. Tingin niya sa sarili niya, siya lang ang banal. Siya hindi nagkakasala. Tingin niya sa iba, sila ang nagkakasala. Kung sa tingin mo ganun, anong dapat natin gawin? Sugatan lalo para malayo sa Panginoon? O dapat maging mentor tayo niya? Si Jesus, mentor, nagtiyatsaga. At hanggang ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon. Tanggalin nyo na ang mga kayabangan. Hubarin nyo na yan. Romelo, parin mo ang kayabangan. Alam niya, mayabang ako.
Sinasabi ko to sa sarili ko, ang yabang mo, Romel. Hindi ko to sinasabi sa inyo lang, sinasabi ko sa sarili ko, mayabang ako. Ano dapat kong gawin? Magpaababa. Natandaan ko noon, nung hindi pa ako sa AG, nasa ibang church pa ako noon, sabi ng pastor, Romel, magiging pastor ka. Habang iniintay natin yon, ikaw na ang maghumawak ng kalalakihan, kabataan, at young professional. Wow! Sabi ko, pinagtiwala sa akin yung tatlo. At ang yabang-yabang ko. Ang yabang-yabang ko. May isa doon, kada linggo, yun ang kanyang problema. Tigas-tigas ng ulo. Tumayo si Romel, dahil pagkatapos ng gawain, magtitipon ng mga kababaihan, kalalakihan, doon lamang sa isang room na yon, parang ganito, dito lang rin kasi maliit naman yung church. Sama-sama ang kababaihan, kalalakihan at kabataan. Tumayo si Romel habang nagagawain at sabi, ang tigas-tigas ng ulo mo! Ang yabang mo, tumingin sa akin si pastor. Parang sinasabi sa akin, hindi ko ginagawa yan. Tapos sabi ko, pastor, ang yabang-yabang eh. Hindi ko alam, ako pala ang mayabang. Sabi sa akin ng pastor, mag-preach ka. Habang iniintay natin yung tawag ng Lord sa'yo, mag-preach ka. Pagdating sa pulpito, binibira ko mga babaero. Mga babaero, mapupunta kayo sa impyerno. Binibira ko mga babaero. Isang araw, nakita ko ang sarili ko, bagsak ng bababae na rin. Binabagsak ng Diyos ang taong mayabang. Yung galit na galit ako, nakita ko yung sarili ko, yun na ako. Hindi na ako servant. Hindi na ako example. Kasi bakit? Ano ugat? Kayabangan. Di ba dapat glory to God? Mga kapatid, glory to God. Hindi, glory to me. Tinutuwid tayo ng Panginoon. Pinaalala sa atin ng Panginoon, magpaababa ka. Ngayon, kung matututo tayo magpaababa, may biyaya po ba? May biyaya po ba kapag tayo natutong magpaababa? Alam niyo po ba, malapit na tayo matapos. Uwi na tayo. Sabi sa akin ni Belia, takal mo nag-sermon. Sikap ko. Pag siya naman ang nagturo, ang haba din. Pero, may pagpapala ba kapag tayo ay naging humble? May pagpapala ba kapag ang lahat ng papuri ay sa Diyos at hindi sa atin? May pagpapala kapag nakita ng Diyos na ikaw ay nagpapaababa? Amen. Santiago 4:10, magpapababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen? Gusto mo ng pagtaas at pagkilala, dapat tama ang puso. Kapag nakita ng Diyos, tama ang puso mo, nagpapaababa ka, itataas ka ng Diyos. Minsan hanap tayo, habol tayo ng habol sa posisyon, habol tayo ng habol sa mga pagkilala, pero ang gusto ng Panginoon, puso. Bago ibigay sa iyo yung pagkilala, bago ibigay sa iyo yung titulo, makita ng Panginoon, kaya mong dalhin yung posisyon, kaya mong dalhin yung pagkilala, yung palakpak ng taong nakakalunod. Kaya mong dalhin. Puso.
Gusto ng Diyos, matuto tayong magpaababa at itataas tayo ng ating Panginoon. Amen! Itataas para hindi maging kapurihan pa rin ng sarili mo, kundi bawat gagawin natin para pa rin sa kapurihan ng Panginoon. Gumagawa ka para maitaas ang Panginoon, hindi para maitaas yung sarili mo. Kapag itinaas ka na ng Panginoon, kapag ginigyan ka ng posisyon ng Panginoon, lahat ng gagawin mo, lahat para sa Diyos, para mapapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah! Gusto ba nating itaas tayo ng Panginoon? Magpaababa. Alam niyo, pinakamabigat, kapag naitaas ka nang hindi ang puso mo nagpapaababa, kapag bagsak mo ang sakit-sakit, hindi mo matanggap. Kapatid, tandaan natin, may law of gravity. Lahat ng tumaas, bababa. Lahat ng may posisyon, bababa. Huwag kang manangan sa posisyon. Manangan ka kay Jesus. Para kahit walang posisyon, masaya ang puso mo ng paglilingkod sa Panginoon. Mahalaga, kilala tayo ni Lord. Amen. Tama ang puso. Pag nakita na ng Diyos, nagmarunong kang magpaababa, itataas ka ng Diyos. Bago ako naging pastor, alam ko may tawag si Lord. Dahil doon pa lang sa isang church Sinabi na At hindi na babago ang calling ni Lord. Hanggang sa sumapit nga, sabi ko nga sa inyo na wala ako kay Lord. Pero nung nakabalik ako sa Panginoon, unti-unti. At nung nakabalik na ako sa posisyon, andun na sa posisyon, alam ko sa sarili ko, may tawag ako para magpastor. Lumapit ako kay Pastor Jun. Pastor, may calling ako Magpapastor ako. Sabi niya, Pastor, basta gawin mo kung ano yung ginagawa mo. Pagpatuloy mo lang. Enjoy mo yung ministry mo. Enjoy mo lang. Kaya lang nung mga panahon na yun, ang puso ko, gusto ko, mga kapatid, para masabi dun sa isang church na ako'y dito, pastor na. Kasi nung nagpunta ako sa kanila, sabi ko, nominado po ako para maging deacon. Ang sabi sa akin, malaking responsibilidad yan, Romel. Na dati sinasabi nila, magiging pastor ka. Eto ngayon, deacon, nominado pa lang, di pa naman na-elect. Malaking responsibilidad yan. Hindi na, wala na silang tiwala sa akin. Habang buhay na lang ako magiging babaero, yun ang tingin nila sa akin. Habang buhay na lang ako sakit ng ulo, yun ang tingin nila sa akin. Para mapatunayan ko sa kanila, binago na ako ni Lord, kailangan maging pastor ako. Pastor John, magiging pastor ako. Mali ang puso ko, hindi binigay ni Lord. Intay ako ng intay. Isang araw, napagod ako kaiintay. Nasa kabataan na ako noon. Overseer na ako ng kabataan. Napagod ako kaintay. Sabi ko sa Lord, Panginoon, isinusuko ko na sa iyo yung pangarap kong maging pastor. Nag-altar call si pastor. Pumunta ako sa harap. Iniyak ko sa Panginoon yung dala-dala kong bigat. Kasi ang bigat Yung alam mo na merong gusto kang mangyari sa puso mo. Gusto ko maging pastor. Hindi binibigay ni Lord. Sabi ko sa Diyos, munta ako sa altar, sabi ko, Panginoon,
Umiiyak ako noon, nananangis ako noon. Sinusuko ko na po, Panginoon. Ayoko nang maging pastor. Ayoko nang maging pastor. Tapos noon, sabi ko sa mga kabataan, kahit magsitanda tayo, huwag nyo nga alis sa puso nyo, mga kabataan. Hindi na ako magiging pastor, sabi ko sa kanila. Hindi ako magiging pastor. Tapos naimbitahan ako, kasi noon, di ko, naiimbitahan sa mga nandito si Pastor Sani noon, inimbitahan ako doon sa church nila noon. Pagtayo ko doon, tinawag ako ni Pastor Sani, tawagin na natin, ang tagapagsalita natin, si Pastor Romel. Sinuko ko na nga yun Pastor Sinuko ko na kay Lord yung title na pastor. Tawagin na natin ang ating tagapagsalita, si Pastor Romel. Pagdating ko sa harapan, sinabi ko, hindi po ako pastor, ako po'y deacon. Ako po'y deacon, hindi po ako pastor. Bumalik si Pastor Sani, ang sabi ni Pastor Sani, hindi, magiging pastor yan. Baala ka, sinuko ko na kay Lord yan sa isip-isip. Nangaral ako. Pagkatapos mangaral, may text si Pastor Jun noon, pumunta ka sa opisina. Romel, pumunta ka ng opisina. Anong ginawa ko? Naisip ko, anong ginawa ko? Kasi nakakatakot yung pumunta ka sa opisina Pwede naman sabihin, Romel, pumunta ka ng opisina. Ito, ganito. Hindi, Romel, pumunta ka ng opisina. Iniintay kita. Habang nagmamaneho, galing ng bayisa, sabi ko, anong ginawa ko? Panginoon, may ginawa na naman ba ako? Pagdating ko doon, tangan ni Pastor John, ano po to? Mag-review ka. Mag-review ka. Bakit po? Palilisensyahan ko kayo. Alam nyo kung anong tawag ko doon? Yung isinuko ko, doon ibinigay ng Panginoon. Tinama muna yung puso, yung motibo. Kasi noon, ang gusto ko may masabi sa kanila, kita nyo ngayon ako, pastor na ako. Ayaw ni Lord ng ganon. Gusto ni Lord, wala yung motibong ganon ng pagmamataas. Gusto ng Panginoon ng isang tao, ang isang pusong nagpapakababa sa harapan ng Panginoon. Nung isinuko, doon ibinigay. Kapatid, gusto nyo, meron kayo hiningi kay Lord? Isuko nyo kay Lord. Ibigay natin sa Panginoon. Panginoon, gusto ko po ma-promote. Baka naman kaya hindi binibigay. Sinusuri ng Panginoon yung puso. Kapatid, magpaababa tayo at ibibigay ng Panginoon. Amen. Kapag nagpapaababa, mayroong biyaya ang Diyos sa taong nagpapaababa. Amen. Hallelujah. Huli na po ito. Promise. 1 Pedro 5:6. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Pagdating ng Panginoon, dadakilain ka kapag tayo'y nananatiling nagpapailalim, nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Sino dito ang glory to God at hindi glory to me? Amen. Kapag ka ganon, nananatili tayo nagpapakababa sa harapan ng Panginoon, kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon, dadakilain ka ng Panginoon. Anong gusto niyo? Pagkilala ng sanlibutan o pagkilala ni Jesus? Pagkilala ni Jesus. Panginoon, sinusuko ko na ang lahat ng posisyong ito. Nakakalunod. Naniniwala kayo nakakalunod ang posisyon? Nakakalunod. Nakakalunod ang palakpak ng tao. Nakakalunod ang pagkilala. Kaya ang sabi nun, pasakop ka sa kalooban ng Diyos at pagdating niya, dadakilain ka niya. Amen. Di ba yun ang pinakamasarap? Yun ang pinakamaganda na pagkilala ng Panginoon. Yung graduation sa langit ng mga mananampalataya. Amen? Amen! Hallelujah! Gusto ba natin ang pagkilala ng Panginoon? Magpaababa tayo at kapag tayo'y nagpapaababa, mga kapatid, ang ating mga buhay, nakita ng Diyos na nagpapaababa, hindi glory to God, hindi glory to me, kundi glory to God. Mga kapatid, doon natin lalong naibibigay ang lahat ng pagkilala sa ating Panginoon. Tunay nga na ang Diyos sa buhay natin, lahat ng pagkilala, lahat ng aking ginagawa dahil para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kapatid, sa araw na ito, tinutulo lang sa atin ng Panginoon, matuto tayong magpakababa. Dahil si Jesus
marunong magpaababa. Amen? Tayo po'y tumayo. Kanina, pe-pray ako, Lord, ito yung title eh. Sabi ni Brad Abby sa akin, Pastor Romel, isesend ko sa iyo yung aking sermon sa pakitignan mo nga. Pakisuri kung meron kang gustong padagdag o bawas. Sabihin mo sa akin. Tapos, pinasa ko. Sabi ko, maganda ako. Wala naman dapat idagdag at ibawas. So, sabi, Pastor Romel, tingnan mo nga. Pagpapakababa. Nung oras na yon, hirap na hirap ako. Yung sa mensahe, hirap na hirap ako. Anong title ilalagay ko dito? Glory to God or glory to me? Ito ba? Sabi ni Brother Abe, Pastor Romel, talaga, tingin ko ito. Kaya yung pamagat, galing mo sa kanya. Hindi galing sa akin. Bigay niya. Pagkilala, pagbibigay rin ng credit sa mga kapatiran. Hindi lahat, alam natin, ginagamit ng Panginoon ng mga kapatiran. Hirap na hirap ako sa pamagat, hirap na hirap ako. Nakabuka ng sermon, wala kang pamagat. Kapatid, pagpaababa para maibigay natin ang lahat ng kapurihan para sa Diyos. Gusto ba natin lahat ng kapurihan para sa Diyos? Sige po, tayo po'y umawit. Kanina, glorify thy name. Sabi ko, Lord, tunay nga yun ang pamagat. Hindi kami nag-usap ng song leader. Pero dun sa awit, pinakikita, ito yung mensahe ng Diyos. Glorify thy name. Amen? Amen. Awit tayo sa Panginoon. Pwede po ibigay natin yung pinakamainam na parangal, papuri para sa Diyos. Awitin natin yung pinakamagandang awit para sa Panginoon. Yung galing sa puso, mga kapatid. At sa oras na ito, sabi ko nga po, iwaksin natin, tanggalin natin yung mga kayabangan sa puso natin. No? Tanggalin natin yan. Yung pagmapataas, pagmamayabang, pinagmumulan lang ng kaguluhan yan. Ialay natin lahat ng posisyon. Meron kang posisyon ngayon, ilagay mo sa kamay ng Panginoon. Panginoon, hindi ko kailangan to. Alisin mo man, Panginoon, okay lang. Makita nyo, pagtitiwala pa lalo ng Panginoon. Gusto lang ng Panginoon puso. Puso, mga kapatid. Amen? Hawit tayo sa Panginoon. Sino po gustong punta sa altar? Pwede po. Pwede po sa altar. Hallelujah. Special na panalangin. Pwede po. Hallelujah. Dito po ang altar, mga kapatid. Merong ibig special na panalangin. Hallelujah. Jesus, we love you. We worship and Pwede rin ang altar para mayroon tayong isuko sa Panginoon. Minsan gusto ng Panginoon yung bibitawan natin. Yung tangan-tangan mo, kapatid. At ito yung nagiging sani para hindi ang Diyos ang maitaas, kundi sarili. Kapatid, isuko natin sa Diyos. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ito po. Lahat naman ng posisyon, lahat naman ng pagkilala sa iyo lang. Hallelujah. Panginoon, wag mo kaming lunod, wag kaming malunod, Panginoon, sa mga tangan-tangi namin posisyon. Wag kaming malunod, Panginoon, sa kapangyarihan, sa palakpak ng daigdig na ito, Panginoon, sa pagkilala, Panginoon. Kundi ang rin namin, Panginoon, ang maitaas sa buhay namin, Ikaw, Panginoon Diyos. Ikaw, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glorify thy name in all the earth. glorify thy name.
awitan natin, purihin natin ang Panginoon. Yung pinakamainam na papuri para sa Diyos. Hallelujah! Name in all the earth, glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Oh, glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Hallelujah, hallelujah. Glorify thy name. Oh, we glorify your name, oh God. Glorify thy We glorify your name, oh Jesus. Glorify thy name in all the earth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Worthy, you are worthy to be praised, oh God. Hallelujah. Hallelujah. We give you all the glory. Hallelujah. Honor and praise, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, ikaw, Panginoon, ang mapapurihan sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang maitaas sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, oh Diyos, kundi ikaw, Panginoon, ang makita mismo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Ang pusong nagpapakababa, Panginoon, at taglay-taglay mong katangian, Panginoon. Mapagpakumbaba kang Diyos, Panginoon. Sa kabila ng nasa iyo, lahat ng kapangyarihan at ang lahat ng pagkilala, Panginoon. Pero Diyos, pinakita mo yung pinakamagandang example, Panginoon, na dapat tularan ng mga mananampalataya mo, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay matutong magpaababa, Panginoon. Huwag kaming mananangan sa aming mga kakayahan, Panginoon. Huwag kaming mananangan, Panginoon, sa palakpak, sa kapangyarihan na dala ng daigdig na ito, Panginoon. O Diyos, ang lahat ng ito pansamantala, Panginoon. O Diyos, ilagay mo sa puso namin, Panginoon, na hangarin namin, Panginoon, yung pangwalang hanggang pagkilala, Panginoon, na kung saan yun ang ibibigay mo, Panginoon. Pagkilala, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, kikilalanin mo at itatanyag, Panginoon, ang taong marunong magpaababa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ito nawa, Panginoon, ang makita sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Glorify thy name. Glorify thy name.
glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. In all the earth. For the last time, let's glorify the name of the Lord. Hallelujah. Glorify thy name. Oh, glorify thy name. Glorify thy name. Oh, glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung pinakamainam na palakpak. Papuring palakpak. Pagsigaw para sa Panginoon. Pagkilala. Pagkilala sa kapangyarihan. Kadakilan ng ating Panginoon. Hallelujah. Lahat ng papuri para sa Diyos. Lahat ng pagsamba para sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, winawaksi namin, Panginoon, lahat, Panginoon, ng aming mga kayabangan, Panginoon. In Jesus' name, sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng laman ng puso namin, Panginoon, na hindi nakapagbibigay ng luwalhati sa iyo, Panginoon, sinusuko namin sa iyong harapan, Panginoon. Panginoon, makapamuhay po kami, Panginoon, sa daigdig na ito, Panginoon. Na habang kami nag-iintay sa lalalapit mong pagbabalik, Panginoon, makita sa buhay ng bawat mananampalataya, Panginoon, yung salita, Panginoon, na kami natutong nagpapakababa, Panginoon. Isang mananampalatayang nagtuturo. Example, O God. Mentor, Panginoon, tulad mo na nagtuturo, Panginoon. Maging mabuti kaming halimbawa, Panginoon, sa gitna ng mga tao, Panginoon, upang makita, Panginoon, ang mabuti mong gawa, Panginoon. At maparangalan ka sa buhay ng mga mananampalataya, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang maitataas sa ikaw, Panginoon. At masasabi ng mundo, tunay nga, nawa yun ang makita ng mundo, Panginoon. Hindi para sa ikarangalan namin, Panginoon, hindi para sa pagkilala namin sa amin, kundi pagkilala sa iyo at sabihin, Panginoon, at makita sa buhay ng bawat sa amin, tunay nga, ng taong ito, binago na ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, binago mo na ang aming mga buhay. At sa gitna ng pagbabagong iyon, Panginoon, na ginagawa mo sa amin, huwag kaming magmamataas na ang tingin namin sa iba, sila'y mga makasalanan, Panginoon, kundi makita namin, Panginoon, kami mga makasalanan na naligtas lang sa awa, habag mo, Panginoon. At ang lahat, kaya mong baguhin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Sinasamba ka namin. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat sa agalingan ng mga karamdaman na ipinagkaloob mo, Panginoon. Salamat po in Jesus' name, O Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, malapit ka nang bumalik. Madatnan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na ang puso namin ay tama. Na ang ginagawa namin, Panginoon, ay tama at ayon sa kalooban mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon. Lahat ng pagsambay sa iyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, amen, amen. Hello. Let us all pray tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po aming amang Diyos na nasa langit. Patuloy kaming lumalapit sa inyo na may kababaang loob sa pangalan ni Jesus sa pagtatapos ng aming gawain sa umagang ito. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Truly, Lord,
It is all about you. Salamat sa iyong mensahe sa umagang ito para paalalahanan ang bawat isa sa amin. It's really all about you. It's never about any one of us. It's never about me. It's always about you. Salamat sa paalala mo, Panginoon, na ikaw ay naparito upang maging huwaran at halimbawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong kaligtasan sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinili mo kami upang sumunod sa iyo, upang sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ikaw ang tunay na maitaas, maluwalhati. Salamat po sa paalala mo sa amin na hindi habulin, Panginoon, mga aspirations, ambitions, maging posisyon. Dahil ikaw ang magbibigay nito sa amin kung tama ang aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pagkatapos mo kaming itaas, magiging magandang impluensya kami sa mga taong ilalapit mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo para piliin kami maging kabahagi ng iyong gawain. Thank you, Lord, for choosing us to be your fellow worker. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah for all you have done. Tunay nga, glory be unto you, O God. You, O Lord, you and you alone. Panginoon, sa pagtatapos ng aming paggawain, Panginoon, sa umagang ito, patuloy na namin dalangin, Panginoon, ang pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin, sa aming pansamantalang pag-hiwa-hiwalay. Lord, dalangin namin, Panginoon, pagpapala mo sa iyong mensahero sa umagang ito, kay Pastor Romel, sa po ng kanyang pamilya. Tugunin niyo po lahat ng kanyang pangangailangan, physical, material, emotional, psychological, maging hiligit lalo spiritual. Salamat po sa tuwing siya ay magugulumihanan, sa tuwing siya ay may pangangailangan, tatawag siya sa iyo. Ang pangako, call unto me and I will answer you. Magiging tapat ka, Panginoon, lagi, araw-araw sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pamilya. Lord, ang kanyang iglesia, pinagkatiwala niyo po sa kanya ang Valenzuela, Bethel, lalago, Panginoon. Hindi dahil magaling siya, kundi dahil lalo, lagi siyang lumalapit sa iyo at ipapakita mo sa kanya kapangyarihan mo, kaluwalhatian mo sa buhay niya. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo pagpalain Caloocan Bethel Assemblies of God. O Diyos, palaguin mo ang iglesyang ito. Makita ng mga tao na katunghay sa amin. Tunay nga may Diyos na buhay na naghahari sa puso't isip ng bawat isa sa amin. Lord, patatagin mo ang aming pananampalataya. Nawa mga salita mo, katotohanan, salita ng iyong mga katotohanan na patuloy na magpuno sa aming isip. Ito ang maghari sa aming buhay at ang iyong pag-ibig, hayag sa krus ng Kalbaryo, ang aming maging sariwa lagi sa aming puso. Lumaganap ang iyong pag-ibig sa aming puso. Panginoon, maging sa aming pakikipagtungo sa bawat isa, aming kapatiran. May pakita, Panginoon, ang kaluwalhatian mo, Panginoon. Maging sa mga taong wala pang pagkakakilanlan sa inyo. Pag nakita nila kami, ang aming pamumuhay, isip, salita, gawa, masasabi nila, tunay nga kami ay may Diyos. May Diyos na buhay na naghahari. May Diyos na mabait. May Diyos na makapangyarihan sa lahat. May Diyos na nagbabago. Hallelujah, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ingat sa bawat isa sa aming pag-uwi, Panginoon. Ikaw ang lagi magpupuno sa aming isip, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, ang aming mga hanap buhay, trabaho, negosyo, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon. Salamat po. Maging ang aming mga relasyon sa bawat isa sa aming pamilya, pagpalain niyo po kami, Panginoon. Tugunin niyo po, Panginoon, ang hangarin ng aming mga puso na naaayod, tumpak, Panginoon, sa iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Ang kaligtasan ng aming pamilya. Igagawad mo ito dahil ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, ikaw makapangyarihan. May gagawin ka, Panginoon, at may magagawa ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong karangalan. Ito ang aming sama-sama panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen at amen. Ask po natin ating mga amay, sa inyo na nag-iintay ng may pananabik sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin niyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos sa masalangit, ang pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. Pakikipisan, kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. All church board